Siksikan, gitgitan, tulakan. Tuwing Enero, makapigil hininga ang mga eksena rito sa simbahan ng Quiapo dahil sa kapistahan ng Nazareno. Milyon-milyong deboto ang dumadayo rito. Hindi alintana ang hirap, makalapit lamang sa popular na imaheng itim na Nazareno. Isa si Diana sa mga deboto ng Nazareno ng Quiapo. Sa edad na 16 ay kasama na siya ng kanyang tiyahin sa pamamanata. Kahit nga hindi pista ng Quiapo, nagpupunta ako doon. Talagang dumadaan ako at dahil naniwala ako na siya ay Panginoon din. Paluhod pagtungo ng altar, pagpahid ng panyo sa ribulto at paghalik sa paanan nito. Ilan lamang iyan sa mga regular na debosyon ni Diana. Para sa akin, ang Nazareno ay Diyos siya na nagpapagaling, Diyos siya na nagbigay biyaya, at Diyos siya na nagbibigay kalakasan. Ngunit pagsapit niya ng 19 anyos, niyanig ng matindi at madalas na pagsakit ng ulo at pagkahilo ang kanyang pananalig. Natakot nga ako dahil ang alam ko talaga na yun sakit na ng yung cancer na sa utak kasi nga inuuntog ko na yung sakit sa ulo ko . Tanging ang Nazareno na lamang ang inasahan ni Diana upang siya ay milagrong gumaling. Ngunit tila binigo siya ng kanyang pagbisita at pagdarasal sa Basilika ng Quiapo. Nagpatuloy ang pananakit ng kanyang ulo. Hindi gumaling yung sakit ko. Talang tumindi pa ang sakit noon. Nagduda na ako kay Nazareno dahil sa hindi nga niya mapagaling yung sakit ng ulo ko. At mula noon, hindi na ako nagsisimba, hindi na rin ako nagdadasal, hindi na rin ako nagrosary. Dito na niya napagpasyahang bumalik sa kanyang mga magulang sa Mindanao upang humingi ng tulong. Matapos ma-ospital, ay napag-alamang nagkaroon ng tubig sa utak si Diana. Tanging gamot na lamang ang pumapawi sa sakit na kanyang nadarama. Kasi iniisip ko doon dahil sa sobrang sakit, iniisip mo na sana mamatay na lang ako. Sa ganitong sitwasyon si Diana nang minsang mabahagi na ng ilang kaibigan sa probinsya ng salita ng Diyos. Pinagpipray nila yung ulo ko na matatanggal yung sakit ng ulo ko. Ang sinasabi nila sa akin, tanggapin mo lang si Kristo sa puso mo at isabuhay mo yung mga salita niya at magtiwala ka at maniwala ka na pagalingin ni Jesus yung sakit mo, pagagalingin niya yan. Kaya yun ang naniwala ko, tinanggap ko si Kristo at sinasabuhay ko, sinasapuso ko yung mga salita niya. At isang araw, himalangang gumaling si Diana at nawalang parang bula ang iniindang sakit. Dito niya nabatid na totoo ngang tanging si Jesus ang makapagliligtas at makapagpapagaling sa kanya. Masarap palang mabuhay na kasama si Kristo. Na masarap palang mabuhay na totoo yung Diyos na sinasampalatayan natin. Na hindi lang yung ribulto na parang bato lang siya. Tuluyang napagtanto ni Diana na walang saysay ang nooy pagsamba niya sa ribulto. Ang pagpahid niya ng panyo sa mga ito at kung ano-ano pang sakripisyo. Nang dahil sa naranasang kagalingan sa kanyang sakit, nagising si Diana sa katotohanang may buhay na Diyos, si Jesus. Si Jesus ay nagpapagaling, si Jesus ay nagbibigay pag-asa, si Jesus ay nagbibigay kalakasan, at siya ang nagbigay kapayapaan sa buhay natin. Ayan, talaga Iko, prayers are so important, prayers are so powerful. We know that especially here on the 700 Club. But ang importante is, who are we praying to? Who are we approaching? Which name are we calling on to for rescue, for healing, for deliverance? That's yun. Right. Alam mo sa atin kasi sa kultura natin, parang kung meron kang sakit, dito ka magdadasal. Kung kailangan pera, dito ka magdadasal. Parang iba-iba yung pinupuntahan mo para magdasal . Pero actually, isa lamang ang talagang totoong pinanggagalingan ng lahat ng sagot. Tama yan. And that's the Lord Jesus Christ. In fact, it says in the book of James chapter 5, 13 to 15, is any one of you in trouble? He should pray. Is any one of you happy? Let him sing songs of praise. Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him. Nakita natin yun kanina, no? Sa buhay ni Diana. And anoint him with oil in the name of the Lord. That is the key. In the name of the Lord.
It's not Eco's prayers, it's not our prayers, but it's in the name of the Lord Jesus Christ. And he says, the prayer that is prayed and offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. There he goes again. It's not our prayers that will raise him up. The Lord will raise him up. And then it's further on, it says, if he has sinned, he will be forgiven also. And then 1 Timothy 2:5 sabi dun, for there is only one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus.